Ang panaginip ay tinuturing na isa sa pinakamahalaga kung hindi man pinakamakabuluhang bahagi ng pagtulog ng isang tao. Ito'y maaaring maglaman ng mga bagay na naganap sa nakalipas, babala sa mga maaaring mangyari sa hinaharap, o premonisyon ng mga hindi naihayag na saloobin o pangarap at nilalaman ng ating isipan na wala sa ating kamalayan o tinatawag na subconscious mind. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang 10 mga panaginip at ang mga ibig sabihin nito. Number 1. Masamang hininga. Ang pananaginip na mayroon kang masamang hininga ay nagpapahiwatig na kailangan mong mag-isip ng 2 o maraming beses bago buksan ang iyong mga bibig. Pag-isipang mabuti kung anong iyong sasabihin bago magpahayag na iyong sarili at para hindi makasakit ng damdamin ng iba. Number 2. Bankrupt. Kung sa iyong panaginip ay ikaw ay na-bankrupt, ito ay isang babala na dapat kang gumawa ng hakbang upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong kayamanan o natatagong pera. Ang panaginip na ito ay isa ring senyales na ikaw ay depressed at may nararamdamang insecurities. Number 3. Kalbo. Kung sa iyong panaginip ikaw ay kalbo, ito ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng pagpapahalaga sa iyong sarili o alalahanin tungkol sa pagtanda. Ito rin ay sumisimbolo sa iyong kababaang loob, kadalisayan at personal na sakripisyo. Nasa yugto ka rin ng iyong buhay na kung saan ikaw ay may tiwala sa ganap na paglalantad ng iyong sarili. Number 4. Saging. Kung sa iyong panaginip ay ikaw ay nakakita ng saging, ito ay sumisimbolo ng iyong sexual desires o sexual na paghimok at pagnanasa. Ang saging ay kumakatawan din o nagre-representa sa iyong masculine sexuality. Kung kumakain ka naman ng saging sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na may darating na gantimpala o makakatanggap ka ng reward dahil sa iyong hard work. Kung nakakita ka naman ng balat ng saging sa iyong panaginip, nangangahulugan itong kailangan mong maging maingat sa mga desisyon na iyong gagawin sa hinaharap. Number 5. Bag. Ang pananaginip ng isang bag ay kumakatawan sa mga responsibilidad na iyong dinadala. Kung ang bag sa iyong panaginip ay natanggal o napunit, ito ay sumisimbolo na nagdadala ka ng maraming pasanin sa iyong buhay sa kasalukuyan. Number 6. Cactus. Kung sa iyong panaginip ikaw ay nakakita ng cactus, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong depensahan ang iyong sarili sa hinaharap. Nangangahulugan din itong kailangan mong makibagay sa mga taong nakapaligid sa iyo. Number 7. Cake. Ang makakita ng cake sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na kailangan mong matutong magbahagi o mag-share ng iyong blessings. Ito rin ay nagre-representa sa iyong mga nagawa at tagumpay sa buhay. Number 8. Calculator. Kung nakakita ka ng calculator sa iyong panaginip, ibig sabihin nito ay kailangan mong pag-isipang maigi ang mga desisyong gagawin sa hinaharap. Suriing mabuti ang mga problema at huwag magpadalos-dalos sa mga gagawing hakbang para marasolba ang mga ito. Number 9. Candy. Kung kumakain ka ng candy sa iyong panaginip, ito ay sumisimbolo sa mga kagalakan at mga espesyal na pangyayari sa iyong buhay. Naglalarawan din ito sa iyong secret desires or forbidden pleasure. Ito rin ay isang babala na dapat mag-ingat ka sa mga mapanlinlang na mga maniligaw. Number 10. Sementeryo. Kung sa iyong panaginip ay nasa sementeryo ka, ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos o pagtatapon mo sa iyong masamang ugali o pag-uugali. Ito rin ay isang indikasyon o nagpapahiwatig ng pagtatapos sa iyong matinding kalungkutan. Paalala, ang aming YouTube channel at Facebook page ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang espiritual na aspeto ng buhay. Sa mga may gustong isangguni ang kanilang mga panaginip, i-follow at isi first ang aming official Facebook page, mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-iwan lamang ng komento sa baba at sasagutin namin ito sa susunod na episode. Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang aming subscribe button at notification bell para ma-notify namin kayo sa tuwing may bago kaming video. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong walang sawang
pagsubaybay. Pananaginip ng apoy. Audio Jungle. Nakasalalay sa konteksto ng iyong panaginip ang kahulugan nito. Kung makakakita ka ng apoy sa iyong panaginip, ito'y maaaring sumisimbolo sa pagkawasak, pagnanasa, pagnanais, pagbibigay ng kaliwanagan, paglilinis, pagbabagong anyo, pagpapaliwanag o galit. Kung hindi ka naman natatakot sa apoy, ito'y nasa ilalim ng iyong kontrol o nakapaloob sa isang lugar. Ito ay isang simbolo ng iyong pansariling kagustuhan at pagbabago. May isang bagay na lilipas at may bagong papasok sa iyong buhay. Ang iyong saloobin at pananaw ay nagbabago. Kung ang apoy ay pumapalibot sa iyo at sa ibang tao, ito ay nagpapahiwatig ng iyong matinding relasyon sa isa't isa. Mayroon kayong pinagsasaluhang importanteng bagay na parang taong nagniningas. Pananaginip ng pagkalunod. Audio Jungle. Kung nakapanaginip ka na ikaw ay nalulunod, ito'y nagpapahiwatig na ikaw ay labis na nambabalot ng napakatinding emosyon. Ang mga hindi pa nare-resolbang issue sa iyong buhay ay maaaring bumalik upang pahirapan ka. Ito'y maaaring nagmamadali kang malaman agad at matuklasan ang mga nakatagong paniniwala. Dapat kang magpatuloy at maging maingat. Kung nalunod ka naman at malapit kang mamatay, ito ay tumutukoy sa iyong muling pagsilang. Kung makaligtas ka naman sa pagkalunod, ito ay nangangahulugan ng muling pagkabuhay ng isang relasyon o sitwasyon na nakaligtas sa napakatinding kaguluhan. Kung nakakita ka naman ng isang taong nalulunod sa iyong panaginip, ito naman ay nangangahulugan na ikaw ay naging labis na nasasangkot sa isang bagay na lampas ng iyong kontrol. Minsan naman, ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng iyong sariling pagkakakilanlan. Hindi mo na nakikilala ang totoong ikaw. Kung nakapanaginip ka naman na inililigtas mo ang isang tao mula sa pagkalunod, ito ay nagpapahiwatig na matagumpay mong kinikilala ang mga damdamin at katangian na sinasagisag ng isang biktima ng pagkalunod. At kung nabigo kang sagipin ito, pinapahiwatig nito na ikaw ay manhid na mula sa takot. Dapat mong isaalang-alang ang bawat sitwasyon sa iyong buhay na kung saan hinahayaan mo na ang takot ang magdikta sa iyong mga aksyon. Pananaginip ng baha. Kung makapanaginip ka na ikaw ay nasa isang baha, ito ay kumakatawan sa iyong pangangailangan upang palayain ang iyong pagnanasang sexual. Kung ang baha ay parang nangangalit, ito ay kumakatawan sa isyong emosyonal at tensyon. Pinipigilan mo ang mga emosyon na bumabalot sa iyong sarili. Bigyang pansin mo rin kung saan nagmumula ang baha. Ito ay mga pahiwatig na gumigising sa iyong buhay na nagdudulot ng stress at tensyon. Minsan din naman ang iyong panaginip ay nagpapahiwatig na labis mong pinipressure ang iba sa iyong mga demands at mga opinyon. Ang isa pang interpretasyon, ito ay maaaring ang iyong pagnanais na linisin ang kalat at magsimula ng panibago. Kung makapanaginip ka ng isang banayad na baha sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ang iyong alalahanin ay malapit nang mawala. Kung makapanaginip ka na ang iyong bahay ay binaha, ito ay indikasyon na ikaw ay labis na nasasaktan ng iyong mga emosyon. Kung makapanaginip ka naman na ang mga bahay ay nasa ilalim ng tubig, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay sobrang komportable sa iyong emosyon. Minsan naman, ang pananaginip ng baha ay maaaring maging salamin ng iyong sitwasyon sa bahay. Ito ay marahil din lubog ka sa iyong mga bayarin sa inyong bahay. Makabuluhan ba sa akin ang panaginip na yon? Ito ang unang hakbang sa pag-unawa kung anong mensaheng laman ng iyong panaginip. Ang mga panaginip na may ibig ipahiwatig ay karaniwang nagaganap sa pinakamahimbing na parte ng ating pagtulog. Ito ay sa mga oras na 2:00 ng umaga hanggang 7:00 ng umaga. Subalit marami ring makabuluhang panaginip ang maaaring maganap sa anumang oras. Sa loob ng 90 minuto hanggang 2 oras o higit pa gabi-gabi, ang bawat isa sa atin ay nananaginip. Kung minsan agad nating naiintindihan ang ibig sabihin nito o gustong ipahiwatig, kung minsan naman ay napakalabo ng gusto nitong iparating. Ako nga pala si Mr. Y at sa episode na ito tutuklasin natin ang 5 mga panaginip at ang mga ibig sabihin nito. Audio Jungle. Number 5. Hinahabol.
Sa ganitong panaginip, karaniwang hinahabol ang nananaginip ng tao, hayop, mga kakaiba at nakakatakot na nilalang. Nagsisilbing wake-up call daw ang ganitong panaginip. Maaari daw kasing ikaw ay may isang bagay na hindi mo maamin sa iyong sarili. Ang mga elementong humahabol sa iyo gaya ng tao o hayop ay siyang nagre-representa ng mga bagay na hindi mo matanggap. At ang mga negatibong enerhiya at masasamang nilalang ay sumasalamin sa mga bagay o aral na dapat mong matutunan. Number 4. Nalulunod. Ang ganitong panaginip ay sumasalamin sa parte ng iyong buhay na iyong iniiwasan o hindi makasanayan. Minsan ito rin ay isang babala na may mangyayaring hindi maganda sa iyong buhay sa hinaharap. Number 3. Natrap. Kapag nanaginip ka na natrap ka sa isang lugar, ito ay maaaring ikabit sa iyong kasalukuyang sitwasyon o mga pangyayari na hindi mo nakasanayan o pakiramdam mo ay wala kang magawa kundi ang sundin ito. Wala kang choice kundi gawin at tanggapin. Dapat na matuto kang tumanggap ng mga possibilities at pagbabago. Pinapayuhan kang i-open up mo ito sa isang pinagkakatiwalaang tao o kapamilya. Number 2. Iniiwan ng minamahal o diborsyo. Ang panaginip na ito ay isang indikasyon na mayroon kang insecurities o may kinalaman sa inyong kasalukuyang estado ng relasyon ng iyong minamahal. Ito ay maaaring hindi ka kontento sa iyong partner o sa mga nangyayari sa inyong relasyon. Minsan, dapat daw na matutunan na huwag iasa ang kaligayahan sa iyong partner, kundi dapat kayo ay magbigayan. Dapat tanggapin ang ilang mga bagay-bagay sa inyong relasyon kung hindi man ito ayon sa iyong ninanais. Number 1. Nasugatan. Kung ganitong iyong panaginip, dapat bigyang pansin ang parte ng katawan na nasugatan o nasaktan, katulad na lamang ng ulo. Kapag ang ulo ang iyong napanaginipang nasaktan, kumakatawan ito sa iyong kabuuan. Ang mga kamay naman ay sumasalamin sa kung paano mo patakbuhin ang iyong buhay. Ang mga paa naman ay katumbas na kung ano ang sumusuporta sa iyo. Pinapayo na tanungin ang iyong sarili kung ikaw ba ay may napapabayaan sa iyong buhay. Tandaan, unahin mo ang iyong mga prioridad. Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang aming subscribe button at notification bell para ma-notify namin kayo sa tuwing may bago kaming video. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang pagkakita ng isang partikular na numero sa iyong panaginip ay maaaring magbigay ng pampalakas ng loob o kabaliktaran. Ang mga numero sa panaginip ay refleksyon kung paano o ano ang paninindigan mo sa iyong buhay. Ako nga pala si Mr. Y at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang 10 mga panaginip at ang mga ibig sabihin nito. Kahulugan at simbolo ng mga numero sa panaginip. Episode 1. Audio Jungle. Pananaginip ng numerong 0. Ang pananaginip ng numerong 0 ay kumakatawan sa kawalang kabuluhan at malaking kawalan. Ang panaginip na ito ay tumutukoy din sa kawalang hanggan at kabanalan. Katulad ng numerong 0 na hugis bilog, nangangahulugan din ito na ikaw ay pumapalibot sa walang hanggang lupon na walang patutunguhang destinasyon. Pananaginip ng numerong 1. Ang numerong 1 o number 1 ay kumakatawan sa sariling katangian, autonomiya, pamumuno, pagka-orihinal at pagtitiwala. Ang number 1 ay nangangahulugan ring ikaw ay isang winner at ang pinakamahusay sa iyong larangan. Sa negatibong aspeto ng kahulugan nito, ito ay sumisimbolo na kalungkutan at pag-iisa. Pananaginip ng numerong 2. Ang numerong 2 ay kumakatawan sa iyong balanse, pagkakaiba-iba, pagkikipagtulungan, kooperasyon ng dalawang individual, kaluluwa at pagtanggap. Maaari din itong kumatawan sa dobling kahinaan o dobling kalakasan. Ang mundo ay binubuo ng dualities at opposites tulad ng lalaki at babae, ina at ama, liwanag at madilim, langit at impyerno, yin at yang. Pananaginip ng numerong 3. Ang numerong 3 o number 3 ay sumisimbolo sa buhay, kalakasan, lakas ng loob, pagkukumpleto, imahinasyon, pagkamalikhain, lakas at karanasan.
3 stands for trilogy, katulad na lamang ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, ama, ina at anak, at ang katawan, isip at kaluluwa. Pananaginip ng numerong 4. Ang number 4 ay sumisimbolo sa katatagan, pisikal na mga limitasyon, matapang na paggawa at mga bagay na matatagpuan sa mundong ibabaw, katulad ng 4 na elemento, lupa, hangin, apoy at tubig. Sa kulturang Asyano naman, ang bilang na 4 ay sumisimbolo at nangangahulugan ng kamatayan. Pananaginip ng numerong 5. Ang bilang 5 ay sumisimbolo sa iyong pagkamapang-akit, katapangan, ang iyong pagkamapanghas at sangkatauhan. Ang numerong 5 sa panaginip ay sumisimbolo din sa 5 human senses. Pananaginip ng numerong 6. Ang numerong 6 sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa iyong pakikipagtulungan, balanse, katahimikan, kasakdalan, init, pagkakaisa, kasal, pamilya at pag-ibig. Kung nakapanaginip ka ng numerong 6, ito'y nangangahulugan na ang iyong mental, emosyonal at maging espiritual na kalagayan ay nasa maayos na kalagayan. Pananaginip ng numerong 7. Ang numerong 7 o number 7 sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng pagiging perpekto sa kaisipan, pagpapagaling, pagkukumpleto, musika, at pagkakaroon ng mataas na espiritualidad. Ang numerong 7 ay maaari ding nangangahulugan sa 7 nakakamatay ng mga kasalanan, 7 araw sa isang linggo, at 7 chakras. Pananaginip ng numerong 8. Ang number 8 ay kumakatawan sa kapangyarihan, awtoridad, tagumpay, karma, material na pakinabang, pagbabagong buhay at kayamanan. Kapag nakakita ka ng numerong 8 sa iyong panaginip, nangangahulugan itong pagkatiwalaan mo ang iyong instincts at intuition. Pananaginip ng numerong 9. Ang numerong 9 o number 9 ay nangangahulugan ng iyong pagkakumpleto, pagsasara o pagtatapos, muling pagkabuhay, inspirasyon at reformasyon. Ito ay isang magandang senyales na tinatahak mo ang produktibong landas at nagpapahiwatig na gusto mong mapabuti ang mundo. Ito rin ay nangangahulugan ng kahabaan ng buhay. Remember the quote, Cat's 9 lives. Pananaginip ng numerong 10. Ang numerong 10 o number 10 ay sumisimbolo sa pagtatapos at kalakasan. Ito rin ay tumutukoy sa batas o 10 batas. Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang aming subscribe button at notification bell para ma-notify namin kayo sa tuwing may bago kaming video. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. I had a dream that felt so real that you could swear it was actually happening. It was only a dream. Everything's gonna be fine. Maraming makasiyentipikong teorya at pag-aaral ang nagpapaliwanag kung bakit nananaginip ang tao. Ngunit hindi natin lubusang nauunawaan ang natatagong kahulugan ng ating mga panaginip. Ang ating mga panaginip ay maaaring misteryoso. Gayunpaman, mayroon itong dalang malalim at mahalagang mensahe na naghihintay ng ating pag-unawa. Tara, samahan niyo kaming tuklasin ang 10 mga panaginip at ang mga ibig sabihin nito. Number 1. Tubig. Ang tubig sa panaginip ay kumakatawan sa ating emosyon at damdamin. Ang malinis na tubig sa panaginip ay nangangahulugan na maayos mong makokontrol ang iyong emosyon at damdamin. Ang maruming tubig naman ay nangangahulugang hindi mo maayos na nakokontrol ang iyong sarili at damdamin. Number 2. Dagat. Ang pananaginip na isang karagatan o dagat ay refleksyon ng ating kasalukuyang emosyon. Nakadepende ito kung kalmado o malakas ang pag-alon. Nagpapakita ito ng estado ng iyong damdamin. Nagpapahiwatig din ito ng iyong obserbasyon sa isang sitwasyon o nararamdaman mo sa kasalukuyan. Kung mapayapa ang alon, ibig sabihin nito ay nakakaramdam ka ngayon ng kapayapaan.
Kung medyo maalaw naman, ibig sabihin nito ay may nararamdaman kang stress sa kasalukuyan. Maaari din itong isang representasyon na may nangangailangan ng iyong pangangalaga. Number 3. Ulan. Panaginip tungkol sa ulan. Ang pananaginip tungkol sa ulan ay isang simbolo ng pagbabago at spiritual cleansing. Ang ulan ay simbolo ng banal sa pagpapala at revelation. Ayon kay Baba Vanga, ang ulan na may kasamang kulog at kidlat sa panaginip ay isang paghahayag ng kalooban ng Diyos. Kung ang isang tao ay natatakot sa mga bagyo, ito ay nangangahulugan na siya ay may ginawang kasalanan sa buhay at kailangan itong itama. Ang ulan naman na may katamtamang lakas ay simbolo ng kasiyahan at paparating na tagumpay. Ang ulan naman na may malakas at madilim na ulap ay simbolo ng pagkakabagabag dahil sa iyong problema. Ngunit kung wala namang pinsala o pagkawasak dulot ng malakas na ulan sa iyong panaginip, ito ay simbolo ng paglago, awa at pagpapala. Ang ulan naman na may pagbaha at maruming tubig ay nagpapakita na ikaw ay nagtatapisaw sa iyong mga negatibong emosyon. Maaaring paalala rin ito sa iyo upang maglaan ng oras para sa sarili upang malinawan ang pag-iisip at matagpuan ang internal peace. Kapag nananaginip ka ng ulan, ikaw ay nagre-release ng tensyon at stress dahil ang ulan ay simbolo rin ng ating emosyon. Maaari din namang paalala ito sa iyo na baka ikaw ay nagbibigay ng pagkakabagabag sa iba dahil sa iyong pagiging demanding, katarayan at pagiging matigas ang ulo. Para naman sa mga babae, ang pananaginip ng ulan ay pagre-release ng sexual desires. Sa mga lalaki naman, maaaring simbolo ito ng pag-unawa ng kanyang sarili at lalo na sa damdamin ng kanyang partner. Ang ulan ay isang positibong simbolo ng panaginip. Nagpapahiwatig lamang ito na natagpuan mo na ang solusyon sa iyong mga problema. Number 4. Bundok. Sinisimbolo ng bundok ang pagsubok. Kapag sa iyong panaginip ay matagumpay mong narating ang tuktok ng bundok, nangangahulugan lamang ito na mapagtatagumpayan mo ang mga pagsubok na iyong hinaharap sa kasalukuyan. Number 5. Gripo. Ang gripo sa panaginip ay kumakatawan sa kakayahang makontrol ang damdamin at mapili kung alin lamang ang emosyong nais na ipakita sa mga tao. Number 6. Nakahubad. Kung sa iyong panaginip ay ikaw ay nakahubad at walang saplot, nangangahulugan lamang ito na may mga bagay kang tinatago at ayaw mo itong malaman ng iba at nais mong maging secure. Sinasabi din ng panaginip na ito na dapat maging totoo ka sa iyong sarili at dapat maging totoo ka na sa mga taong nakapaligid sa iyo. Number 7. Kabaong. Kapag nanaginip ka ng kabaong walang laman, may mga isyu ka sa buhay na mahirap i-resolve o ayusin muli. Kapag namang nanaginip ka ng isang kabaong may lamang tao, makakaranas ka ng matinding problemang susubok sa tatag ng iyong emosyon. O kaya naman pakiramdam mo wala ka ng kalayaang gawin ang nais mo at may pumipigil sa iyo na mailabas mo ang iyong saloobin. It's possible that some aspect of your life is coming to an end. Number 8. Ibon. Para sa mga nakakaangat sa buhay, ito ay nagpapahiwatig na isang malungkot at kabaliktarang mga pangyayari sa kanilang buhay. Para naman sa mga hindi pinalad sa buhay, ito ay nangangahulugan ng magandang pagbabago sa kanilang buhay, lalong-lalo na kapag naririnig nilang kumakanta ang mga ibong ito. Number 9. Kandila. Kapag gumagawa ka ng kandila sa iyong panaginip, magiging makabuluhan ka sa buhay ng ibang tao. Kasiyahan naman at salo-salo naman ang batid ng pagbili ng kandila, samantalang ang kandilang sinisindihan ay nangangahulugan ng bagong pag-asa at kasiyahan. Kasawian naman at kawalan ng mahal sa buhay ang dala ng nahipang ilaw ng kandila. Number 10. Bagyo. Ang bagyo sa panaginip ay isang babala ng malaking suliranin at mga hindi inaasahang balakid. Ito ay isa ring tanda ng pagsubok, pagkakasakit, hinanakit at galit. Kung nais nyong isangguni ang kahulugan at ibig sabihin ng inyong mga panaginip, ibahagi lamang ang videong ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Bigyan ng like ang aming video, mag-iwan din ng komentos sa baba
at sasagutin namin ito sa susunod na episode. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming makasiyentipikong teorya at pag-aaral ang nagpapaliwanag kung bakit nananaginip ang tao. Ngunit hindi natin lubusang nauunawaan ang natatagong kahulugan ng ating mga panaginip. Ang ating mga panaginip ay maaaring misteryoso. Gayunpaman, mayroon itong dalang malalim at mahalagang mensahe na naghihintay ng ating pag-unawa. Tara, samahan niyo kaming tuklasin ang 10 mga panaginip at ang mga ibig sabihin nito. Number 1. Tubig. Ang tubig sa panaginip ay kumakatawan sa ating emosyon at damdamin. Ang malinis na tubig sa panaginip ay nangangahulugan na maayos mong makokontrol ang iyong emosyon at damdamin. Ang maruming tubig naman ay nangangahulugang hindi mo maayos na nakokontrol ang iyong sarili at damdamin. Number 2. Dagat. Ang pananaginip na isang karagatan o dagat ay refleksyon ng ating kasalukuyang emosyon. Nakadepende ito kung kalmado o malakas ang pag-alon. Nagpapakita ito ng estado ng iyong damdamin. Nagpapahiwatig din ito ng iyong obserbasyon sa isang sitwasyon o nararamdaman mo sa kasalukuyan. Kung mapayapa ang alon, ibig sabihin nito ay nakakaramdam ka ngayon ng kapayapaan. Kung medyo maalon naman, ibig sabihin nito ay may nararamdaman kang stress sa kasalukuyan. Maaari din itong isang representasyon na may nangangailangan ng iyong pangangalaga. Number 3. Ulan. Panaginip tungkol sa ulan. Ang pananaginip tungkol sa ulan ay isang simbolo ng pagbabago at spiritual cleansing. Ang ulan ay simbolo ng banal sa pagpapala at revelation. Ayon kay Baba Vanga, ang ulan na may kasamang kulog at kidlat sa panaginip ay isang paghahayag ng kalooban ng Diyos. Kung ang isang tao ay natatakot sa mga bagyo, ito ay nangangahulugan na siya ay may ginawang kasalanan sa buhay at kailangan itong itama. Ang ulan naman na may katamtamang lakas ay simbolo ng kasiyahan at paparating na tagumpay. Ang ulan naman na may malakas at madilim na ulap ay simbolo ng pagkakabagabag dahil sa iyong problema. Ngunit kung wala namang pinsala o pagkawasak dulot ng malakas na ulan sa iyong panaginip, ito ay simbolo ng paglago, awa at pagpapala. Ang ulan naman na may pagbaha at maruming tubig ay nagpapakita na ikaw ay nagtatapisaw sa iyong mga negatibong emosyon. Maaaring paalala rin ito sa iyo upang maglaan ng oras para sa sarili upang malinawan ang pag-iisip at matagpuan ang internal peace. Kapag nananaginip ka ng ulan, ikaw ay nagre-release ng tensyon at stress dahil ang ulan ay simbolo rin ng ating emosyon. Maaari din namang paalala ito sa iyo na baka ikaw ay nagbibigay ng pagkakabagabag sa iba dahil sa iyong pagiging demanding, katarayan at pagiging matigas ang ulo. Para naman sa mga babae, ang pananaginip ng ulan ay pagre-release ng sexual desires. Sa mga lalaki naman, maaaring simbolo ito ng pag-unawa ng kanyang sarili at lalo na sa damdamin ng kanyang partner. Ang ulan ay isang positibong simbolo ng panaginip. Nagpapahiwatig lamang ito na natagpuan mo na ang solusyon sa iyong mga problema. Number 4. Bundok. Sinisimbolo ng bundok ang pagsubok. Kapag sa iyong panaginip ay matagumpay mong narating ang tuktok ng bundok, nangangahulugan lamang ito na mapagtatagumpayan mo ang mga pagsubok na iyong hinaharap sa kasalukuyan. Number 5. Gripo. Ang gripo sa panaginip ay kumakatawan sa kakayahang makontrol ang damdamin at mapili kung alin lamang ang emosyong nais na ipakita sa mga tao. Number 6. Nakahubad. Kung sa iyong panaginip ay ikaw ay nakahubad at walang saplot, nangangahulugan lamang ito na may mga bagay kang tinatago at ayaw mo itong malaman ng iba at nais mong maging secure. Sinasabi din ng panaginip na ito na dapat maging totoo ka sa iyong sarili at dapat maging totoo ka na sa mga taong nakapaligid sa iyo. Number 7. Kabaong. Kapag nanaginip ka ng kabaong walang laman, may mga isyu ka sa buhay na mahirap i-resolve o ayusin muli. Kapag namang nanaginip ka ng isang kabaong may lamang tao, makakaranas ka ng matinding problemang susubok sa tatag ng iyong emosyon.
O kaya naman pakiramdam mo wala ka ng kalayaang gawin ang nais mo at may pumipigil sa iyo na mailabas mo ang iyong saloobin. It's possible that some aspect of your life is coming to an end. Number 8. Ibon. Para sa mga nakakaangat sa buhay, ito ay nagpapahiwatig na isang malungkot at kabaliktarang mga pangyayari sa kanilang buhay. Para naman sa mga hindi pinalad sa buhay, ito ay nangangahulugan ng magandang pagbabago sa kanilang buhay, lalong-lalo na kapag naririnig nilang kumakanta ang mga ibong ito. Number 9. Kandila. Kapag gumagawa ka ng kandila sa iyong panaginip, magiging makabuluhan ka sa buhay ng ibang tao. Kasiyahan naman at salo-salo naman ang batid ng pagbili ng kandila, samantalang ang kandilang sinisindihan ay nangangahulugan ng bagong pag-asa at kasiyahan. Kasawian naman at kawalan ng mahal sa buhay ang dala ng nahipang ilaw ng kandila. Number 10. Bagyo. Ang bagyo sa panaginip ay isang babala ng malaking suliranin at mga hindi inaasahang balakid. Ito ay isa ring tanda ng pagsubok, pagkakasakit, hinanakit at galit. Kung nais niyong isanggunin ang kahulugan at ibig sabihin ng inyong mga panaginip, ibahagi lamang ang videong ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Bigyan ng like ang aming video, mag-iwan din ng komento sa baba at sasagutin namin ito sa susunod na episode. Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang aming subscribe button at notification bell para ma-notify namin kayo sa tuwing may bago kaming video. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sa kakaibang mundo ng ating mga panaginip, nagtataglay ng mga simbolo at mensahe na maaaring magbigay linaw sa ating mga damdamin at panaginip. Ang mga panaginip na may kinalaman sa insekto ay may kakaibang kahulugan sa kultura at paniniwala. Ako nga pala si Mr. Y at samahan niyo akong muling tuklasin ang 10 mga panaginip at ang mga ibig sabihin nito. Let's go! Pananaginip ng langgam. Ang panaginip na ito ay maaaring nagsasaad ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Maaaring ito ay simbolo din ng masigasig na pagtatrabaho at pag-unlad sa buhay. Pananaginip ng paro-paro. Ang paglipad ng paru-paro sa ating mga panaginip ay maaaring nangangahulugan ng pagbabago at transformasyon sa iyong buhay. Ito ay simbolo ng bagong simula at pag-unlad ng ating mga sarili. Pananaginip ng kuliglig. Ang mga kuliglig sa panaginip ay maaaring nagsasaad ng pagkakaroon ng kapayapaan at katahimikan sa iyong isipan. Ito ay simbolo ng pagsasarili at introspeksyon. Pananaginip ng gagamba. Ang paglitaw ng gagamba sa iyong panaginip ay maaaring nangangahulugan ng pagbuo ng mga plano at pagtatagumpay sa ambisyon. Maaaring ito rin ay nagpapahiwatig ng pag-unlad sa aspeto ng iyong buhay. Pananaginip ng kuto. Ang pananaginip ng kuto ay maaaring nagsasaad ng mga bagay o tao na nagiging sagabal sa iyong personal na pag-unlad. Maaaring ito ay simbolo ng mga kaakibat na problema sa ating kapaligiran. Pananaginip ng bubuyog. Ang paglabas ng bubuyog sa iyong panaginip ay maaaring nagsasaad ng masigasig na pagtatrabaho para sa komunidad o pamilya. Ito ay simbolo rin ng pagiging masipag at maaasahan. Pananaginip ng lamok. Ang mga lamok sa panaginip ay maaaring nagsasaad ng mga maliliit na aberya o kabagalan sa iyong plano. Ito ay simbolo ng mga bagay na maaaring maging sagabal sa iyong landas sa mga darating na panahon. Pananaginip ng tipaklong. Ang pagtunog ng tipaklong sa iyong panaginip ay maaaring nagpapahiwatig ng oras na napapanahon na para sa pagpapahinga o pahinga. Ito ay simbolo ng balanse sa buhay at pagbibigay halaga sa iyong oras. Pananaginip ng alitaptap.
Ang paglipad ng mga alitaptap sa iyong panaginip ay maaaring nagsasaad ng lihim na liwanag sa madilim na bahagi ng iyong buhay. Ito ay simbolo ng pag-asa, inspirasyon at pagpapakita ng daan sa kabila ng kahirapan ng iyong buhay. Pananaginip ng ipis. Ang pananaginip na may kaugnayan sa ipis ay maaaring nagsasaad ng pagkakaroon ng mga kinakailangang bagay sa iyong buhay na maaaring hindi mo gustuhin, subalit kailangan mo itong harapin. Ito ay simbolo ng tapang at pagtanggap sa mga hamon ng iyong buhay. Ikaw, may panaginip ka bang gustong bigyan ng kahulugan? Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page at sasagutin namin ito sa susunod na episode. Pananaginip na ikaw ay binabaril. Ang panaginip na binabaril ay maaaring magdulot ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng iyong buhay at damdamin, takot o panganib. Maaaring itong magsimbolo ng iyong takot sa panganib o ang pangangamba sa iyong kapakanan. Pag-aalinlangan, ang panaginip na ito ay maaaring naglalarawan ng iyong kawalan ng kumpiyansa o ang pag-aalinlangan sa iyong sarili. Conflict o tensyon. Maaring itong nagpapahayag ng hindi pagkakasundo o tensyon sa iyong relasyon, trabaho o personal na buhay. Pagbabago. Sa ibang kaso, maaaring magsimbolo ang panaginip na ito ng malalim na pagbabago o paglisan sa nakagawiang mga bagay. Panaginip na nagbibigay ng babala. Minsan, ang mga panaginip ay maaaring magsilbing babala o senyales ng iyong subconscious hinggil sa mga sitwasyon sa iyong buhay. Paglalakbay ng emosyon, maaring itong magpakita ng hindi maipaliwanag na damdamin tulad ng galit, panghihinayang o panghihinayang. Mahalaga ang pag-aambag ng iyong personal na karanasan at damdamin upang mas maunawaan ang kahulugan ng iyong panaginip na ito. Para sa iba pang kahulugan ng panaginip, mag-iwan ng komento sa videong ito at sasagutin namin ito sa susunod na episode. May mga panaginip ka bang gustong malaman ang kahulugan? Magpadala lamang ng mensahe sa aming Facebook page at magkomento sa ibaba ng videong ito at sasagutin namin ito sa susunod na episode. Kahulugan ng pagkakakita ng ahas. Sa mga panaginip, isa sa mga madalas na elementong sumusulpot ay ang pagkakakita ng ahas. Ang ganitong karanasan ay may iba't ibang posibleng kahulugan at ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang damdamin at reaksyon sa mga nangarap nito. Una, ang pagkakakita ng ahas ay nagpapahiwatig ng panganib o takot. Ang mga ahas ay itinuturing na mga hayop na maaaring mapanganib. At sa ganitong konteksto, ang panaginip na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng takot sa mga potensyal na panganib o pagsubok sa buhay. Ikalawa, ang ahas ay may malalim na kahulugan sa kultura. Sa ilang kultura, ito ay konektado sa simbolismo ng pagbabago, pagbabalik loob o pag-aalis ng mga bagay na hindi na kailangan sa buhay. Kung gayon, ang pagkakakita ng ahas sa panaginip ay maaaring nagpapahiwatig ng pagnanais na baguhin ang sarili o ang sitwasyon sa buhay. Ikatlo, ang ahas ay isang simbolo ng sexualidad o pag-ibig. Sa ibang konteksto, ito ay maaaring nagpapahiwatig ng mga masalimuot na damdamin o relasyon. Ang ganitong panaginip ay maaaring magdulot ng mga pag-aalala o pagnanais na linawin ang mga aspeto ng romantikong buhay. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang mga kahulugan ng mga panaginip ay personal at kontekstual. Hindi ito palaging may negatibong kahulugan at ito ay maaaring magsilbing paraan upang suriin ang ating mga damdamin, karanasan at pangarap. Sa huli, ang pagkakakita ng ahas sa panaginip ay isa lamang sa mga bahagi ng kakaibang mundo ng ating mga panaginip at ito'y may iba't ibang kahulugan para sa bawat isa sa atin. May mga panaginip ka bang gustong malaman ang kahulugan? Magpadala lamang ng mensahe sa aming Facebook page at magkomento sa ibaba ng videong ito at sasagutin namin ito sa susunod na episode. Pananaginip ng itlog.
Karamihan sa mga kultura ang mga itlog ay madalas na simbolo ng buhay, pag-asa at pag-usbong. Sa panaginip naman, ang pagkakita ng mga itlog ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto ng panaginip at ng iyong personal na karanasan. Narito ang ilang mga posibleng kahulugan ng pagkakaroon ng mga itlog sa iyong panaginip. Number 1. Pagkakaroon ng pag-asa. Ang mga itlog ay madalas na tinuturing na simbolo ng pag-asa at pag-usbong. Kung ikaw ay nanaginip ng mga itlog, ito ay maaaring nangangahulugan na may mga bagong oportunidad o pagbabago sa iyong buhay na darating. Number 2. Pagsasabuhay. Minsan, ang mga itlog sa panaginip ay nagpapahiwatig ng pagbabalik o pag-usbong. Maaaring ito ay nauugnay sa pagbabalik ng mga relasyon sa iyong buhay o di kaya ay ang pag-usbong ng mga bagong pagkakataon. Number 3. Pag-aalaga. Ang mga itlog ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na alagaan o protektahan ang isang bagay o relasyon. Pakakailangan mong maglaan ng oras at pansin sa isang aspeto ng iyong buhay o isang tao. Number 4. Kasaganaan. Sa konteksto ng yaman o kasaganaan, ang mga itlog ay maaaring simbolo ng pag-unlad at pag-usbong ng iyong kabuhayan. Baka nagpapakita ito ng iyong pinansyal na kalagayan ay magiging mas maganda sa hinaharap. Number 5. Pagkaing nagugutom. Kung sa iyong panaginip ay ikaw ay nagluluto, kumakain o may kinalaman sa paghahanda ng mga itlog, maaaring ito ay nagpapakita ng iyong pangangailangan o kagustuhang kumain o magkaroon ng sustento. Mahalagang tandaan na ang kahulugan ng mga panaginip ay maaaring mag-iba-iba depende sa iyong personal na karanasan at kultura. Ang mga itlog sa panaginip ay dapat tingnan kasama iba pang mga elemento ng panaginip at ng iyong sariling damdamin at sitwasyon. Ako po si Mr. Y at kita-kits sa susunod na episode.